Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 11, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Little Baguio or Little Tagaytay Street, dyan yan sa may Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Chowking Metro Plaza, sa may General Luis po yan, Novaliches proper, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po. Pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po naman pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya mati po pag nakuha na po natin sila. Na mag-present ng her own pieces of evidence and therefore wala na pong debate dyan. Hindi rin ito something na I am gonna convince you, my fellow congressmen, to vote against or vote for the impeachment. Hindi din po ito ganun. Hindi na po. It's ano po, no, Congress o Chairperson Jerwin Luistro who will actually defend or sponsor ito pong Committee on Justice unanimous vote na for probable cause. Yeah. So does that mean pwede rin i-interpellate si Congresswoman o Chairperson Jervil Luistro? Yes. Na-approve na po ng Committee on Justice yan. And therefore, the next step is to present it to the plenary. Okay. Okay, then the plenary will vote on not debate. Not debate. Okay. Nasa sa ano po yan, pag-handle ng speaker. Pero pag sinabi ng speaker, inaalaw naman siyang magsalita yung iba. Well, wala po tayong magagawa. Discretion po yan. Oo. But of course, somebody has to move. Yes. And i-approve ito second, and then do I hear any objection? Ayun. Then they will vote on that. Pag meron pong nag-object, kung sino man yung mag-object, pwede po ba siyang mag-explain? Pwede rin po. At ang objection niya will be ruled upon with the speaker. Is there only one objection being entertained? Or kahit na ilang objection yan? Well, it's 300 plus membership. So anyone can raise. But that's very unlikely. Okay. That's very unlikely. Kung nakikita niyo po sa botohan sa Amerika, nakaano lang yan eh. May botohan lang nakikita lang sa projector yan eh. Yeah. Wala na po yung napakarami pang pinag-uusapan. Tapos na po ang pag-uusapan eh. Tapos na po yun. Pwede po ba may mangyari dito na sabihin na member din ako ng opposition eh. So, kukontra din ako sa pagboto na tayo bumoto sa impeachment na ito. Paano kung ang impeachment na ito lumabas na may mga mag-dissent na medyo malaking number din naman ang magsabi na hindi kami papayag. Pero hindi naman na-overrule yung majority of the congressmen who voted. Wala pong ganong consideration. Put on record lang po yun. Yun po. Attorney Rico, speaking of yung pinag-usapan ninyo ni Rica kanina na the perception of the people would probably dictate. Okay, please explain to me, ito pong result ng survey na nagsasabi na 82 to 90% demand trial. This is a survey. Gusto nilang humarap si VP Sara sa trial sa Senado. On the other hand, meron namang naglabas ng survey for the 2028 presidential election na nagsasabing, if the election were held today, sinong iboboto mo? Leading or isa sa leading si VP Sara. How do you put the two together? May disconnect po, no? Opo. Disconnect yan. Pero himayin po natin ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan po natin would be the people's pulse as to whether there should be a trial. So, hiwalay po yun. As to the perception, as to sino na umihiraw ngayon sa survey na magiging next president is another matter. That's a political matter altogether. So, yung una is that kung ang perception ng tao ay dapat hinggin ang panig
VP Sara, the Vice President Sara, then let it be. Pakita nila because she had not been visible, she did not present any evidence notwithstanding the opportunities given her. So gusto makita ng tao yun. Kaya kung sinabi ng tao, tama naman si Vice President Sara, ito naman ang kanyang taliwasan ng pinapakita ng prosecution, then let it be. But let the pieces of evidence speak for themselves. Hindi yung parang pahaka-haka lang tayo. So, walang conflict doon sa dalawa. Magkaiba kasi Magkaiba po yun. katanungan. Opo. Okay. How soon can the Senate convene as an impeachment court kung mamaya pong alas 3 ay mapagbotohan na ito? Well, ang sabi po ng una, Senate President forthwith, immediately, nagkaroon ng little modification po yun nung nakita natin resolution ng Supreme Court within reasonable time. So, probably, pag kukontin nila ng 4, and they will take proper order on the subject of impeachment, shall be ready to receive the impeachment articles, magbibilang na po tayo ng time na yun. Yeah. It can be 3 days or 4 days or whatever. Ang sabi sa atin ng isang House prosecutor, baka sa Wednesday daw po. Oo nga. Pero, Lahat po yan Oo. natin matitiyak until we hear from them Yeah. personally. meron Alright. pa kaming mga tanong, Opo. Attorney Rico. Please bear with us. We will have a break and then come back to you with more astounding questions. Si Attorney Rico po, dito sa Balita Patan. Sina Peter Musi at Rica Lasso sa Balita Patan. Balita Patan. Basta AM, DZMN. Namumuoti ka, hindi na tinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labumbin. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagsisimboy sa Pilipino saan sa mundo. DZMN. Radio Patrol 630. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest. Mga kapamilya, hinahanap-hanap niyo ba ang paborito niyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2. Channel ko yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider. Attorney Rico, sabi ni Chairperson Shervin Luistro or GK Luistro, sabi niya, the congressmen can expect intense debates on both the panel's findings and the conduct of the proceedings, but at the same time stressed that the Justice Committee was ready to answer questions from House members. So mukhang magkakaroon po ng, o inaasahan na magkakaroon ng mga interpellation, debate, etc. Do you think it probably will not happen today yung pagboto? Kung ifa-follow natin ng impeachment rules, wala naman po kasama yan eh. Animal eh. Okay yung kaya ang pinapalakan ng leadership ang debate. So, bahala po sila. But at the end of the day, they should really come up with the resolution. I-refer ang impeachment sa Senate. Okay, and speaking of debate, or at the very least, objection, ano po, pakinig namin niyo bilang isang political observer and analyst, bakit po, hindi natin nakikita at naririnig sina Paulo Duterte, sina Omar Duterte, sina Harold Duterte, na parang mga congressman ito. I mean, kung ang inyong kapatid or
prior to the presentation of evidence. Kasi I still have the faith in the Filipino people na pag nakita nila ang tunay na mga pieces of evidence, magbabago ang isip nila. Or at the very least, they will say, I need to learn more about the whole situation and try to find out anong klaseng tao ito aking boboto. So in other words, it is an educational process also on the basis of that. And makikita naman yan, nakita naman, lumiliit ang margin ni VP Sara to sa pangalawa. So in other words, may impact. Lalo na nakita na ang pieces of evidence na present sa House of Representatives Committee on Justice. Makikita na ng tao, pero muna, bakit natin consider itong taong yun? Lalo na una, na-engage na siya. Na-engage siya. Gerald. Would it show bigger political allies o fewer political allies para sa mga Duterte kung marami sa mga Visayan and Mindanao congressmen na hindi iboboto for her to be impeached? Yes, because they will be after their political survival. Pag nakita nila ang puso ng kanilang constituents sa Visaya at sa Mindanao in favor of the impeachment and the conviction, ay mag-isip-isip na sila kung sasabihin nila na paborta rin sila kay Sara. Diba? So, pinitin na nila mabuting masusiyan. Politically, they're trying to find out. On the side, sinasabi nila ano ba ang lakas nito. And I'm sure that they're already realigning their political constituents. Let's talk about possible surprises mamaya po bago magbutuhan. Do you foresee po na pwede pang may mag-move na buksan ang mystery box ng BIR? Would that, do you think, would that realistically happen? Hindi na po siguro. Hindi na. Yung Tapos na po yun eh. parang ano, let's letting dogs lie. Oo. Tapos na yan, napag-usapan na rin yan. At meron nang ruling ang House of Committee on Justice na hindi nabubuksan. Yeah. Notwithstanding the sponsorship of one of the ating ginagalang na lady representatives na binuksan. And the counterpart is that hindi lang buksan para magkaroon pa ng issue at magkaroon pa ng constitutional question. Technicality na naman. Yes, pero kung halimbawa po na tatanungin na baka yung laman ng kahon na yun ay magiging napaka-importante and it becomes a game changer. Is that a possibility na sabihin? Buksan natin para malaman ninyo na walang tinatago. At this late, Peter, at this late stage of the proceedings, hindi na mangyayari yan eh. Sabihin na lang ng iba, kung 215 or 225, hintay lang natin sa Senate. Sa try line, napakita na lang natin. Oh, it wouldn't make a difference either way. Either way. Ayun, okay. Ang mga senador, ito na naman po tayo, no? May mga kumukontra nga because opposition sila and it is their tawag dito, bilang opposition sila, yun ang kanilang kailangan gawin to oppose convene ng impeachment sa trial court. At narinig natin ito, not just from Senator Robin Padilla, but also from other senators that this may be a possibility. Senator Velasco said this also. Pagbubutuhan po ito mamaya sa House of Representatives at may mga senador na nagsasabi na maaaring mangyari na pag-usapan ito. Should they start talking about this now, even before they convene as a trial court? Or ito po ba ay paglabag na sa kanilang trabaho bilang mga senador? Ang nakalagay sa Senate rules, they should observe political neutrality. Ang definition of political neutrality shall be defined as exercise of public officials' duty without unfair discrimination regardless of party affiliation or preference. So kung lalabag sila dyan, pero yan ay iira lamang kung meron na impeachment court. Ngayon ay libre pa yan. That's within the freedom of vice
bato na lang sa Senate yan, provocation, napakatagal ng proseso na yan. So, kaya medyo nakakalungkot na ang Senate President natin ngayon, hindi ko naman with all due respect to Senate, hindi ko sinasabi, nagka-crash course pa ngayon about the rules of course. Sinabi po niya sa kanyang interview, because earlier, if you recall, during the Corona impeachment trial, si Senate President Juan Ponce JP was a superb litigator as well as lawyer. So ngayon, wala tayong nakikita ganyan. Eh, what about yung sinasabi nila na let Senator Kiko Pangilinan be the impeachment manager or administrator? But hindi po yan. Administrative lang po yan. And he will be the one to
na nakabase sa Qatar, ganda, architecture, and play bilang paraan para maipakita ang daya ng kulturang Pilipino at Middle Eastern. Sa kanyang disenyo, ang kanyang ginagamit ay modern na materyales at may inspirasyon mula sa bahay kubo at barong, pati na rin sa arko ng mga gusali sa Doha. It actually came from the early days, from the Middle East, Africa, and India, and it's part of this bigger family of board games called the Mangala. So I thought, what if I reimagine it through the lens of Filipino and Middle Eastern architecture and turn it into something that is decorative and functional beyond just being a board game. Ginawa ni Anya itong modular at madaling dalhin bilang simbolo ng buhay ng mga Pilipino sa diaspora na patuloy na naglalakbay pero dala ang sariling kultura. Dagdag pa ng arkitekto, higit pa sa disenyo, ang kanyang likha ay hindi lamang isang pagbubugay sa kulturang Pilipino, kundi isang paraan para maipakilala ang ating mga magagandang katangian at kaugalian sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. Ang oras, 10:06 in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakapara. Pambatang lagundi, Lemex. Hello, kapamilya, kaserbisyo. It's Monday, ha? Gising tayo. Napakapuno ng action itong Lunes ngayon, ha? May 11, 2026. Para sa inyo mga hindi pa nakakaalam ng warrant of arrest. Kaso ng mga biktima ng extrajudicial killings, hindi umano papayag na maantala ang paglilinis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpapalit ng abogado ng akusado. Bagyong Kaloy na huling namatay ng pag-asa sa layong 530 kilometro sa silangan ng Iwan, Eastern Samar, hindi inaasahang lalo maghihina at magiging low pressure area na lang ngayong araw. Yan ang ating mga headlines. Ito po ang ating mga report. Ito hakbang maisog. Naglabas ng open letter sa mga kongresista para tutulan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Mark Makalalag. Mark. Isang open letter sa mga kongresista na nalabas ng Pro-Duterte Group sa hakbang ng paisog. Nakalagang kaayat sinabi ng grupo na tutol sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil naniniwala sila wala itong ginawang anisman sa mga tinitintang sa kanya. Pag-iis na umano ang impeachment sa kapag issue sa flood control project na 2 bilyong piso ang sarkota. Hindi na, hindi sila mananatinig lang at naninilaran ka lang natin sa isang tinid para isigaw ang pagsusok ng mga dito walang katarungan. Kapalapan sila sa mga kongresista, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mga panya at bumabalaban na lang darating na leksyon para mawala ang kanilang mga karera sa politika. Ako si Mark Makalala ng GMA Super Radio, DZMB, Alina, Davao. Grupong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte may ilang aktibidad bago ang inaasahang botohan sa plenaryo ng Kamara mamayang hapon. Si Isa Ventano bali ang may kwento. Isa, Nagkasang People's Impeachment Movement na pagtitipon ang aktibidad sa ugnay na inaasahang botohan sa Kamara sa ugnay na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan kasama rito ang iba't ibang civil society organization, mga taong simbahan at iba pang observers. At ito magkakaroon ng isa sa People's Center sa Batasan Complex mamayang alauna inega ng hapon. Matapos ito ang People's Impeachment Movement at iba pang alawo ay sabay-sabay na magpamarcha patungo sa plenaryo ng Kamara bago mag-alas 3 ng hapon o yung pagsimula ng sesyon. Una nang sinabi ng ilang member ng House Committee on Justice na posibleng isa lamang ang mag-i-agenda ng Kamara sa plenaryo mamaya o yung
impeachment. Legal Committee Chairperson Jeremy Luis ang mag-i-sponsor at magdedepensa ng committee report sa plenaryo. Bibigyan din naman kongresista ng pagkakataon na makapagtanong at kapag natapos na ito ay bubuksan na ang botohan kung saan kailangan lamang ng 106 na boto o 1/3 na buong miyembro ng kapulungan para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Ako din sa Renay Malis ng GMA sa radyo DCWD, salita ng totoo. Sa kanyang tanggapan sa Senado. Ang detalye mula kay Di Parabelo. Di pa. Narito sa ngayon ni Senator Ronaldo de la Rosa ang mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection para magpipina ng sabina para kay Senator Ronaldo de la Rosa. Itong sabina ay kaugnay ng investigasyon ng PNP, CIDC sa extrajudicial hearing at so ayon sa EJK, extrajudicial hearing sa Davao Pasay dito sa Pinas, Susanano, EJK sa Davao Region, case sa hearing ng Kamara, at yung mga revelasyon sa public interviews ni NCO3, dating NCO3, Arturo Las Cañas. So nandito sa opisina ni Senator De La Rosa yung mga tanggal ng CICC ay tanggapin kabina. Ang sabi ng mga staff dito sa opisina ni Senator De La Rosa, tatanggapin sila yung kopya buong sabina pero hindi nila pipirmahan na kanilang natanggap. Medyo matagal yung kanilang diskuso dito, ilang minuto na ito, pero ayaw talagang pirmahan itong mga tauhan ni mga staff ni Senator De La Rosa upang na serve na sabina. Ngayon, ang aking tatanong dito, so ito ay mabigyan sila ng kopya kung di may tutuloy na receive yung sabina dito sa opisina ni Senator De La Rosa. Mamaya, magbabalik ako ang sinunod pa namin na dyan. Ito tara, sa routine. Ito. Ating karaang tsuper at rider sa Metro Manila nabigyan ng ayuda sa special payout ng DSWD sa Taguig City. Si Carlo Mateo ang may report. Carlo, Ang kasong mga PDPM Manila ay umabot agad sa 574 na mga driver rider at dapat kanuwaan ng 5,000 pesos cash para cash assistance mula sa pamahalaan. Pero sila po inobserbahan ni DSWD Secretary ng Kagyata. Itong payout at ito'y para sa mga TNTS, Nurses Factory at delivery riders na nagagawa ngayon dito sa isang mall ng BGC. Kasama niya sila DSWD spokesperson dahil Sudao at narito rin si Dr. Edwin Morata ng Crisis Intervention Program ng DSWD. Wala yung mga naunang karanasan mga drivers na mahabang pila, makinig sa panahon, pagkapong paghintay. Sa proseso ngayong kumata ay hindi tumatagal ng 5 minuto ay tapos na ang transaksyon dahil sa may maayos na listahan at bitbit ng drivers ng kanilang photocopy ng kanilang driver's license. Kakapay din ang mga staff sa mga kumpanya ng TNTS at si Taxi na pag-verifikahan ng pangalan at pagsusulit kung mayroong corrections sa pagkawalang problema ay diretso agad sa Local Factory at pag-release ng 5,000 piso na mas asistansa. Ayon kay Jeremiah, isang driver beneficiary, ikinatuwa niya ang konsultado at pabilis ng proseso na hindi tumatagal sa 5 minuto ay natanggap niya na ang asistansa. Nasa 5,000 beneficiary ang asistansa target sa mabigyan sa dulo ngayong araw dito pa naman sa payout center sa PGP. Hindi o 10 na mga paymasters ang nakatalaga ngayon dito. Halos walang makikita na maiiwan sa waiting area. Samantalang kung dito, meron din ginagawang ganitong cash assistance payout sa Pure Oil na naman sa Taguan City. Ang pagkakalo ko ng GMA, Super Radio, DCWB, Balita ko ito. Pantay Panahon! Paano na balita nga pa din? Napakaganda ng init ng panahon eh. May low pressure area na tayo. Ano ba? Baka mapalamig pa ng kaunti ng low pressure area ito. Hindi natin alam. Nandiyan sa atin si bisita natin, si Benison Estareja, ang weather specialist po ng Pag-asa. Good morning po, Sir Benison. Good morning po, Sir Mark. Hindi natin mga kasubay. For now po, meron tayong binabantayan pa rin na sa loob ng park. Dito po ay
Valdepreno, Caloy at pinamataan sa Alfonso at 455 kilometers silangan ng Eastern Samar. Ito pong bagyo ay wala naman pong dalang direktang epekto sa aling part ng ating bansa. Wala tayong mga wind signals at basta ating assessment kung humina pa itong isang low pressure area na lamang sa susunod po na 12 oras. Ang isa pang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan, 1,825 kilometers naman po silangan ng Mindanao at wala rin inaasahang epekto rin sa papasok ng part. Kaya naman, mananatili pa rin po ng malaking bahagi ng bansa, manilis pa rin po at even though may chance pa rin naman ng mga localized thunderstorm, hindi naman siya nagtatagal din po. At mas madalas actually may parting Mindanao. Kaya dito sa Metro Manila at mga nearby areas pa, we're not gonna expect anytime na may mga tuloy-tuloy na mga malalaking pagkat. As for heat index naman, ang highest heat index forecast po natin ngayong araw ay 40 Celsius. Sa may Tagupan, Pangasinan, ganyan po sa may Apay, Cagayan, and Masiguran, Aurora, San Jose, Occidental, Mindoro. Yan yung mga posibleng makaranas po ng delikadong heat index. Kapag patuloy yung exposure natin hanggang mamayang 4 p.m., posible po itong mauwi sa heat stroke. Yung Metro Manila at saka Calabarzon, yan. Daming tao eh. Apo, delikado rin po for Pasay City at mga nearby cities po, 42 degrees Celsius. For Quezon City naman, 41 degrees at sa may Calabarzon, yung pinakamatataas po ay sa may Infanta Quezon, Mulanay, and Tayabas. Diba tayo meron tayong stage na yung mula summer bago mag-uwi talagang habagan. Meron tayo tuwing hapon umuulan. Bagamat mainit hanggang mga alas 2, pero pagka naman nag-thunderstorm at malawakan kahit pa paano naiibsan yung mga gabi natin. Kailan darating yung ganung stage? Yes, meron po tayong ganung observation. Tama po yung observation nila na mga second half of stage. Meron na tayong mga afternoon thunderstorms. Even though bago magkaroon ng mga thunderstorms, sobrang init pa rin. Even mas mainit pa nga ata compared po sa April, no? Pero yan po ay isa rin sa mga normal po na nangyayari kapag papunta na talaga tayo sa panahon ng tag-ulan. Kailan ba anyway? Yun na ako excited. Excited ako lang. Yung forecast po na nasa normal naman po tayo na timing ng tag-ulan, which is late. Pinakamaaga na yung mga last week of May. Pero Maaga? pinakamaaga na yung mga huling araw po ng Mayo. Ano ba nagpupunta? Pero yung normal naman po mga first week or second week. Normal. Pero doon sa nakikita nyo ngayon, Benison, may posibilidad ba na mapaaga tag-ulan? Or doon tayo sa normal? Actually, more normal, tapos yung slight chance na nagkakaroon ng delays because yun nga po may parating tayo na El Nino, so baka ma-extend ng bahagya yung dry season. Pero, for sure naman po, soon meron na yung tag-ulan. Hindi ko minabandali. Ang init lang talaga. Kanina kasi nakakakad ako sa parking. Doon sa may grabe tagap. Madaling araw. Oo. Kaya yung mga afternoon ng mga thunderstorms, malaking bagay din yung kahit konsolasyon natin, yung mga gabi, pagtulog natin sa gabi kahit pa paano na naibsan di ba? Yeah, tama po. Ayan, sige. Abangan natin yung tag-ulan. Ayoko din. Ako kasi ngayon, El Nino year. Makatakot ang mga bagyo. Hindi mo natin may iwasan eh. Hindi nga. Pagpasensyon natin yan. Benison, thank you sa yung Salamat po. Denison Pareha, siya po yung weather specialist ng Pag-asa. Yan po pong Sabina na isinilbi ng CIDG, tinanggihan sa tanggapan ng opisina ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Marami lang sa detalye. Tumanggi ang mga staff ni Senator Ronald Bago de la Rosa na tanggapin ang sabina para sa senador ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan ay pinaharap ang senador sa CIDG sa May 14 itong darating na Huwebes. Sa nasakyan natin na serving ng sabina sa tanggapan ni De La Rosa, itinagpiran ng kanyang mga staff na hindi nila po pwedeng tanggapin ang sabina dahil walang instruction si Senator De La Rosa. Pero ayon kay Captain Larry Ray, Chief Investigator sa CIDG na namuna sa team ng CIDG na nag-receive itong sabina para sa kanila, team received, team served itong sabina dahil tinanggap naman sa opisina
Rosa yung kopya. O naging system, binanggap ng opisina ni De La Rosa yung kopya ng sabina pero ayaw nilang pirmahan na bilang katunayan na nireceive nila ang nasabing sabina para kay De La Rosa. So muli itong sabina ay natatawag si De La Rosa na harap siya sa Webes sa PNP, particular kay Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragontol, who ay ng Major Crimes Investigation Unit ng DICG sa Kapupas Marami. At ito ay sabina may pesa kahapon, Permado ni Police Major General Robert Bolipo. At ang nakasaad dito ay para sa investigasyon tungkol sa facts and circumstances. Kaugay ng di umano ay extrajudicial killing sa Davao Region batay sa paglilid ng Quad Committee sa Kamara at batay sa revelasyon ni dating police at dating SPO3 Arturo Lactania. Ako sinin sa dami ng Benjamin Superagyo, kita mo di, balitang totoo. Alas 10:20 ng umaga. Usap tayo! Super Kwentuhan with Mark and Susan. DZBB, Balitang Totoo. Yun kung usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may cherry bear syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikiting with proper diet and exercise. Meron pa yung lysine, taurine, at essential vitamins. Kaya ako sa bawat compliment sa height nila, syempre proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang cherry bear syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Panatiling masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.lifecore.ph. Isang mensahe mula sa Lifecore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bukas na ang Passport Photography Contest para sa entries ng mga Filipino photographers. Maaari magpasa ng entry sa may temang Kids at Play sa kategoryang Conventional, Mobile at Drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyo hanggang 100,000 pesos. Ayon kay Passport Chairman at CEO Alejandro Tecco, ang mga tradisyonal na larong pagbata ay umuhubog ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tapat ng loob. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang Passport Photography Contest 2026 official website sa www.passport.ph/photocon 2026. Araw-araw, electric para sa Mapakita yaman ang kapito ay buwihin ang anak mo at kumplimento with Ako si Chico Manical, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot lalo na tuminig sa tiin. Numero 1 ang GMA Radio. Sa buwan ng Abril, ayon sa AGD Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay MX 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karagalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio, DZBB at Barangay MX 97.1 GMA Radio. Number 1. Si Alex, ang ating sharpshooter dati, marami na siyang napanalo ng MVP Award. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang tira niya. Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to? Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong Iberry? Para yan sa mata, para luminaw ang paningin mo. Sa sumunod na laro, iba na. Bawal tira, pasok. Walang sablay. Salamat, Ibery. Napakalinaw na ng paningin ko. Parang bumata ko ulit. Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas.
sa Iberia, ang matamuna, ang MVP. GMA, Super Radio, DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ayan na. Nasa linya natin si Coach Sean Di Hoya. Siya po mula sa Life Coach Philippines. Usap natin. Walo to no Mark? Walo. Nasabi dapat to alam natin sa buhay natin. Oo, Diba? Parang armas natin sa buhay. mas sa buhay. May nabago ba dito na natagdag dahil sa kasalukuyang panahon ngayon, di ba? Alamin na, hihimayin mo natin yan at kayo makibahagi sa amin at babasahin natin. Ang binit, itatanong natin sa ating Yes po. resource person. Ayan. Half kilometer na. Tingnan natin, nasa linya na si Coach Sean Di Hoya. Coach! Hi, good morning, good morning. Ba't di kayo taga rito? Coach, good morning. Hindi. Ah, Salamat na. Sabi ng mga nanay, salamat Joy. malapit na. Half kilometer na ng Padrean lang ng Ito konti. mga coach, yung sinasabi, walo. Ano ba to? Talaga ba dapat itong walo alam natin gamitin sa buhay Traffic lang natin? kasi talaga dito. Iba natin itong mga to? Magandang topic po ito, no? Kasi titignan po natin yung, especially sa meeting ngayon ng artificial intelligence, may mga hindi natin na na capability, no? So, kailangan talaga natin bigyan ng pansin at oras kung ano yung mga kailangan skills natin. So, hindi natin nakukuha sa school system. Bagay-bagay na kailangan natin bigyan talaga ng panahon at oras para pag-aralan. Hindi na pwede yung ayoko yung maraming yan. Hindi na pwede yung Oo. Hindi na pwede yung ganung attitude yun, coach. Hindi na pwede niya kasi kailangan po natin talagang tignan yan sa buhay po natin. Life coaching po, Life Coach Philippines, meron po kami for pillars lagi ng foundation kung paano natin titignan yung buhay natin, physical, emotional, at ito po mga bagay na po, titignan po natin itong mga capabilities na human sensing. For example po, Ayun na. natin na meron Ah, yan na yung tag. pwede natin Choking. i-check yan sa apat po na team. Ang isa po na-share dyan, kung makikita po natin yung sa, for example, yung health evolution. Ah, po. Kung titingnan natin siya, importante po yan kung bakit kailangan Tabi lang natin ako. Kasi po, narinig niyo na po ba yung word na brain fog? Second po. Ingat po. God bless po. Kaya po meron na tinatawag ng thought na maraming pong tao na dumadaan po sa araw, di ba po ba, kung naalala nyo, pagpasok nyo ng pag-ising nyo sa umaga, pag-start nyo ng araw, ang pinaka-taas ng energy po natin, di ba? Kompleto pa tayo, nakapag-focus pa tayo, nakapag-pay attention pa tayo, pero essentially po, Ayan, na-drop na natin sa mga gusto naman pag sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?